Misty, sigaw ko habang naglalakad papunta kung saan naroon si Misty. Hindi niya ako narinig at akmang sisigaw na ulit ako. Sana, pero sumulpot sa harapan ko si Zale. O anya, anong ginagawa mo rito? Tanong agad sa akin ni Zale. Tumingin naman ulit ako kung nasan si Misty at wala na siya doon. Marahil ay tuluyan na itong umalis. Wala, congrats. I'm sure masaya si Misty. Kasi paniguradong gagawin kayong lab team ng mga ka-schoolmates natin. Nakangiting saad ko naman sa kanya. Kita ko sa kanyang mga mata na hindi niya nagustuhan ang mga sinasabi ko, ngunit nagpatuloy lang ako. Kumusta kaya ni Harvey? Biglang tanong naman sa akin ni Zale, dahilan upang nabigla ako at kabahan. Alam niya na ba na may namamagitan sa amin ni Harvey? Kami? Wala. Kinakabahan kong sabi at tumawa. Ikaw naman, bakit pa si Harvey ang pinag-uusapan natin? Di ba dapat mag-celebrate tayo? Nasaan na si Misty? Tara na. Dugtong ko pa at tumalikod upang itago ang namumula kong mukha. Ngunit bago pa man ako nakahakbang ay hinawakan na ni Zale ang braso ko. Dahilan para mapatigil ako sa paghakbang. Napalingon naman ako at laking gulat ko nang halos magdikit na ang aming mga mukha. Sa di inaasahang pagkakataon ay nahuli kami ni Misty sa ganoong posisyon. Kahit kailan talaga malandi ka, sigaw ni Misty habang papunta sa kinaroroonan ko at balak akong saktan. Napapikit naman ako at napatakip sa aking mukha dahil paniguradong magiging masakit iyon. Nagtaka naman ako dahil walang kamay na lumapat sa mukha ko o humawak sa buhok ko para sa bunutan ako. Pagdilat ko ay nakita kong inaawat pala ni Zale at si Misty at nagkaroon ako ng pagkakataong tumayo dahil napaupo ako kanina nang sugurin niya ako. Ano anya? Naiinggit ka kasi kami ni Zale ang nanalo kaya inaakit mo na naman siya? Hindi ka ba talaga mapakali kapag wala kang lalaking lalandiin? Ang landi-landi mo. Muling sigaw pa ni Misty sa akin habang inaawat siya ni Zale. Ako naman ay nanatiling walang imik. Dahil sa sobrang takot ko kay Misty, dahil sa pakiramdam ko ay hindi siya magdadalawang isip na saktan ako, oras na makawala siya sa yakap ni Zale. Misty, hindi sa ganoon, gusto ko lang sanang batiin kayo. Sagot ko ngunit muli na namang nagsisigaw si Misty. Kaya hindi ko na natuloy ang dapat kong sabihin. Huwag ka nang magpaliwanag. Ever since before, ganyan ka naman talaga. Gusto mo ng atensyon kaya halos lahat ng mga lalaki. Gusto mo ikaw lang ang gusto. Rinig na rinig ko ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Dahil sa lakas ng pagkakasigaw niya, sa puntong iyon ay naubos na ang pasensya ko. Sumusobra na siya. Gaga ka pala eh. Kasalanan ko bang masyadong kang obsessed kay Zale at palagi ka na lang nagsaselos? Isa pa, wag mo akong matawag-tawag na malandi dahil una sa lahat, hindi ako katulad mo. Sigaw ko naman pabalik kay Misty. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil nauubusan na ako ng pasensya. Hindi na rin sumagi sa isip ko ang pagkakaibigan naming matagal na niyang pinutol. Palagi na lang ako ang gagawa ng paraan. Sa tingin ko naman ay ayaw na talaga niyang ayusin pa ang pagkakaibigan namin. Kung wala na talagang pag-asa ang pagkakaibigan namin, ay hindi na rin ako magtitempe. Hindi na ako papayag na sabihan niya ang mga bagay na nakakasakit sa akin. Ang kapal na mukha mo, hiyaw ni Misty. Stop! Enough, Misty! Pagsaway pa ni Zale habang pinipigilan niya si Misty na atakihin ako. Ngunit hindi iyon naging sapat para tumigil si Misty. Nakawala rin siya sa yakap ni Zale at sinugod ako. Mabilis ang pangyayari at hindi ko namalayan na sinasabunutan na pala ako ni Misty habang nakapatong siya sa akin. Na sobrang sakit ng paghila niya sa buhok ko ay hindi ko na magawang lumaban. Slat! A war! Sabi pa ni Misty habang sinasampal ang kaliwat kanan kong pesngi. Doon na ako nagkaroon ng lakas upang gantihan siya.
Hindi ko alam ngunit bigla na lang akong nagkaroon ng lakas upang saktan siya. Sinabunutan ko siya habang tumatayo ako. At sa pagkakataong ito ay ako na ang nasa ibabaw niya at siya naman ang pinagsasampal ko. Stop! Paulit-ulit na sigaw ni Zale, ngunit di ko iyon inalintana dahil sa inis na nararamdaman ko sa babaeng ito. Maya-maya pa ay may bumuhat sa katawan ko at tuluyan akong nalayo kay Misty. Nilingin ko naman kung sino iyon at nakita ko ang mukha ni Harvey na sa tingin ko ay galit. Bumalik naman ang tingin ko sa kanila, Zale at Misty, at nakita kong nakatayo na si Misty at inalalayan siya ni Zale. Ibinaba ako ni Harvey nang masigurado niyang sapat na ang layo namin ni Misty upang hindi na muli akong atakihin ito. What are you guys doing? Saad naman ni Harvey habang inaayos ko ang sarili ko habang tinitingnan ng masama si Misty. Grabe, at sobrang gulo ng buhok ko at nagusot na din ang white t-shirt ko. Hindi rin ako makapaniwalang nagawa ni Misty na saktan ako ng ganoon nang walang pag-aalinlangan. Bakit hindi mo tanungin ang babaeng iyan? Hindi ba't girlfriend mo yan? Bakit hanggang ngayon ay nilalandi pa rin ni Zale? Sunod-sunod na tanong ni Misty habang dinuduro ako. Agad naman akong nangamba dahil sa sinabi niya. Paano niya nalaman? At isa pa ay si Zale. Alam na ni Zale ang tungkol sa amin ni Harvey. Napasampal ako sa noo ko at tumingin ako kay Zale. Kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mukha, ngunit bumalik iyon sa seryosong ekspresyon ng mukha niya na nakatingin ako sa kanya. What? Hindi ganyan si Anya. You're wrong, Misty. Pagtatanggol pa sa akin ni Harvey at niyakap ako. Nakita ko naman ang mga mata ni Zale, hindi ko mawari kung malungkot o galit ba siya. Ngunit sigurado akong nasasaktan siya sa nalaman niya. Lalo lang gumulo ang plano ko. Kung ano pa ang ayaw kong mangyari ay yun pa talaga ang nangyayari ngayon. Sabi ko pa sa sarili ko na ayaw ko nang malaman ni Zale ang tungkol sa amin ni Harvey mula sa ibang tao at sa hindi kaya-ayang paraan. Ang gusto ko ako magsasabi sa kanya pero wala na. Nalaman na niya. Akmang aangal pa sana si Misty. Pero pinigilan niya si Zale. Enough, Misty. Masyado kang matapang. Walang masamang ginagawa si Anya. Pagpigil ni Zale sa naghihimutok na si Misty. Bumaling naman ang tingin ni Zale kay Harvey at nagsalita ulit. Pagpasensyahan mo na si Misty, Harvey. And don't worry, me and Anya are just friends. Sabi niya kay Harvey at bumaling ng tingin sa akin, right? Hindi ko alam kung bakit ngunit nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Maling pinaasa ko pa si Zale sa wala. Ramdam ko sa boses niya na nasasaktan siya. At nakikita ko sa kanyang mga mata na hindi siya masaya. Tumango lang si Harvey at naglakad na paalis sila Zale at Misty. Hindi ko naman namalayan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang galit ako sa sarili ko dahil nagawa kong saktan si Zale. Ayaw ko namang sisihin ang sarili ko, ngunit ako pa rin ang may kasalanan. Kung nasabi ko na lang sana sa kanya ng mas maaga, siguro ay hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras sa akin. Are you okay? Masakit ba? Tanong sa akin ni Harvey habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi ko. Tumango lang ako sa sobrang sakit kasi ng katawan ko ay sa tingin ko ay namamanhid na iyon. Pauwi na kami ni Harvey galing hospital kung saan ginabot ako ni Uncle Ty niya. Sa buong durasyon ng biyahe ay tahimik lang ako. Iniisip ko pa rin ang mga nangyayari kanina, lalo na lang nang maaaring maramdaman ni Zale sa oras na ito. Natigil naman ako sa pag-iisip dahil napansin kong itinigil ni Harvey ang sasakyan. Bakit ka huminto? Takang tanong ko habang nakatingin sa akin. Kanina pa siyang nagsasalita at kinakausap ako, ngunit tanging tango at senyas lang ang mga sagot ko sa kanya. Do we have a problem?
Bakit ang tahimik mo? Balik na tanong sa akin ni Harvey. Napalunok naman ako dahil ayokong malaman niyang si Sale ang dahilan. Ang hirap ng ganito. Ayokong sumama ang loob ni Sale, ngunit ayoko ring sumama ang loob ni Harvey. Nanunumbalik tuloy ang sakit sa ulo ko. Wala. Naalala ko lang si Misty. Sagot ko habang hindi ko kayang makatingin sa kanya. Nagkukunwaring nakatingin na lang ako sa bintana. Sandaling nanaig ang katahimikan pero muling nagsalita si Harvey. Don't lie, I know you're thinking about Sale. Hindi mo pa nasabi sa kanya? Gulat na nilingon ko siya dahil sa tanong niya na talaga namang nagulat ako. Hindi ko alam kung kalmado siya o sadyang pinipigilan niya ang sarili niya na huwag magalit. Sorry Harvey, hindi ko pa nasabi sa kanya pero sasabihin ko na rin na unahan lang ako ni Misty. Nauutal na sabi ko habang pinagmamasdan ang mukha ni Harvey at pinakikiramdaman ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Bumalik ang tingin niya sa daan at binuhay ang sasakyan. Pagkatapos noon ay muli siyang nagsalita. Tayo na ba? Tanong niya sa akin habang seryosong nakatingin sa daan. Ako naman ay nagulat muli dahil sa tanong niya. Magkakasakit ako sa puso dahil sa lalaking to. Dahil palagi na lang akong kinakabahan at nagugulat sa mga tanong niya sa akin. Dagdag pa ang mabilis na tibok ng puso sa tuwing magkasama kami. Hindi ako nakasagot dahil iniisip ko pa ang dapat kong isagot. Alam ko sa sarili ko na si Harvey ang nagpapatibok ng puso ko at sigurado na ako doon. Ngunit kahit pa sabihin na naiintindihan ni Zale ang sitwasyon namin ni Harvey, may ibang bagay pa akong dapat isaisip, tulad na lang kung paano ko ito sasabihin sa aking ina, at ang isa pa ay ang pag-alis ko. Lumingon muli siya sa akin at nagsalita muli. Can we make it official? Alam ko masyadong mabilis pero Anya, I really no, I love you. I want you to be my girlfriend and be mine forever. Anya, will you be my girlfriend? Habang nagsasalita si Harvey ay tanging sa mga mata niya lamang ako nakatingin. Pumapasok sa utak ko ang bawat sinasabi niya, ngunit kahit ano pang sabihin niya ay sa tingin ko ay alam ko na ang aking isasagot. Kinuha ko ang isa niyang kamay, hinawakan ko iyon at pinagsiklop ko ang mga kamay natin. Dumiretso ako ng tingin sa kanyang mukha. Mula sa mapang-akit niyang labi hanggang sa matangos niyang ilong at sa mga mata niyang bumihag sa puso ko. Ngumiti ako at sinagot ang tanong niya. Harvey, you're what I precisely and perfectly I want. Yes, I can be your girlfriend. Nakangiting sagot ko sa puntong iyon ay parang nagbalik lahat sa akin. Nasaktan ako ni Harvey ngunit hindi sapat ang sakit na binibigay niya sa akin upang pigilan ko ang sarili ko na mahulog sa kanya. Sa puntong iyon ay iniisip ko ang mga nangyari sa amin noon at ang mga mangyayari pa lamang, ngunit wala na akong pangamba pa. Sigurado na ako at sisiguraduhin ko, hindi ko pagsisisihan ang desisyon kong piliin si Harvey. I love you, Anya. I love you. Sigaw ni Harvey ng paulit-ulit habang hinahalikan niya ang noo ko. Napadaing naman ako dahil nararamdaman kong muling sumakit ang ulo ko. Dahil doon ay napaaray ako. I'm sorry. Masakit pa ba? Sorry, paghingi pa ng tawad sa akin ni Harvey. Natawa naman ako. Masyadong maligalig itong lalaking ito. Sobrang saya niya at ayaw niya akong makaalis sa pagkakayakap niya. Tumigil ka nga. Puro murang lumalabas sa bibig mo. Nakangiting pagsaway ko sa kanya at umalis sa pagkakayakap niya. Sorry baby, sabi niya habang may malaking ngiti sa mukha niya. Tibong pati ang mga mata niya ay nakangiti na rin. Mas lalo pa akong natawa dahil sa pagpapakyut na ginagawa niya. Hindi ko inaasahang magiging ganito ako kasaya sa piling ni Harvey. Parang ilang buwan pa lang ang nakakalipas ay siya ang lalaking bumangga sa akin.
Ngunit ngayon ay siya na ang nobyo ko. Kahit maraming babaeng nagkakandara pa sa kanya, ay ako ang pinili niya. Hindi naman ako nagsisisi na siya ang pinili ko dahil siya ang sinisigaw ng puso at isipan ko. Kung masaktan man ako sa huli, ay hindi ko na iyon pagsisihan dahil naranasan kong maging ganito kasaya ng dahil sa kanya. Pinaandar na niya ang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Ako naman ay hawak-hawak ang telepono ko at kausap ang mga kaibigan ko upang sabihin sa kanila kung ano na mayroon kami ni Harvey. OMG, totoo ba? Congrats, Anya. Baka naman hindi ka na sumama sa amin porket may kasintahan ka na. Bati ni Jade sa akin na may halong pang-asar. Sa wakas nakapili na ka na rin. Alam ko namang kay Harvey ka babagsak. Congrats sa Anya. Bati naman sa akin ni V. Napangiti na lang ako habang binabasa ang mga text nila sa akin. Kahit pa hindi ko sila kasama ay alam kong nagsisigawan at masayang masaya sila para sa akin. Napansin ko namang huminto na ang sasakyan. Tumingin ako sa labas at doon nakita kong nasa harapan kami ng isang kilalang kainan dito sa amin. Hindi lang sa buong bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Kaya alam kong mahal ang pagkain dito. Bumaba na si Harvey at umikot siya upang pagbuksan ako ng pintuan at inalalayan akong makababa ng sasakyan. Teka, saan tayo pupunta? Wag mong sabihin dyan tayo kakain. Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami. Ngumiti lamang siya at hinawakan ang kamay ko at nagpatuloy maglakad. Hoy, ano ka ba? Ayoko dyan. Mahal ang pagkain dyan. Saad ko at tumigil sa paglalakad. Humarap naman siya sa akin habang nakangiti. It's okay, masarap ang pagkain dito. Hindi pa rin ako naglakad. Ayoko talagang kumain doon. Masyadong mahal ang pagkain at sa tingin ko ay kasya lang iyon sa pera. Pwede naman kami kumain sa mga karinderya dyan sa tabi-tabi. If you don't start walking, bubuhatin kita papasok ng restaurant. Pagbabanta niya pa sa akin. Napilitan naman ako maglakad kahit labag sa kalooban ko. Hindi ko rin naman alam kung bakit ako napapasunod ng lalaking ito. Pagpasok namin ay nakaramdam agad ako ng hiya dahil ang mga taong kumakain doon ay halatang mga mayayaman at sopistikado. Ang formal at ang ganda ng mga suot nila. Samantalang ang suot ko naman ay oversized hoodie ni Harvey na ipinasuot niya sa akin kanina. Pagkakita pa lang sa amin ng mga trabahador, doon ay agad na kami inasikaso at tinuro kung saan kami pwedeng umupo. Dinala nila kami sa ikatlong palapag ng restaurant na sa tingin ko ay dito ang mga VIP customers. Dahil konti lang naman ang mga tao dito at ang mga gamit ay mas mamahalin kumpara sa mga gamit sa ibaba. Naupo na kami ni Harvey at sinabi na niya kung ano ang gusto naming kainin. Halos mabulol pa ako dahil ang hirap bigkasin ng mga pangalan ng pagkain dito. Hindi ko alam kung anong lingwahe ba ang ginagamit sa pagpapangalan ng mga pagkain, ngunit mukhang masarap naman. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang biglang magsalita si Harvey. Hindi ko alam na kanina pa pala itong nakatingin sa akin habang nilalantakan ko ang masarap na pagkain. Grabe, sa buong buhay ko ay ngayon pa lang yata ako nakakain ng masarap na pagkain katulad nito. Do you like the food? One of my uncle owns this and actually the main chef. Sabi sa akin ni Harvey habang ako ay patuloy pa rin sa pagkain. Namangha naman ako dahil sobrang yaman naman ng pamilya ni Harvey. Ang isa niyang tito ang nagmamay-ari ng ospital at isang doktor at ngayon naman ay isa pa palang niyang tito ang nagmamay-ari ng isang mamahaling restaurant. Halos mabilaukan naman ako nang may biglang magsalitang isang lalaki. Nakasuot ito ng itim na maong na pantalon at puting t-shirt at dahil doon ay kitang-kitang ang ganda ng katawan ng lalaking iyon. Napakagwapo rin niya at pareho sila ng mata ni Harvey.
Kaya sa tingin ko ay ito na ang sinasabi niyang may-ari ng restaurant. Excuse me, Madam and Sir, do you like the food? Tanong sa amin ng lalaking iyon na halos tingalain ko na at dahil sa tangkad nito. Sa likod naman niya ay may dalawang waiter na may mga hawak na napakaraming pagkain. Opo, nahihiyang sagot ko dahil napakadungis ko dahil kanina pa akong kain ng kain. Ngumiti naman ako at tumawa ako ng pilit upang hindi maging awkward ang sitwasyon. Si Harvey naman ay nakakaasar ng ngiti sa mga labi niya, kaya pasimpleng inapakan ko ang mga paa niya. Napadaing naman ako siya sa ginawa ko. Nagkaroon pa kami ng mahabang pag-uusap dahil ipinaliliwanag ng kanyang tito kung paano niluto ang mga pagkain at ang iba naman ay may kinalaman sa pagkain. Halos hindi nakayanin ng tiyan ko ang pagkain dahil sobrang sarap noon ay marami akong nakain. Nakakahiya rin naman kasi sa tito ni Harvey. Pagkatapos noon ay hinatid na ako ni Harvey pa uwi at doon na namin sinabi sa aking ina ang tungkol sa amin. Hindi ko inaasahan ang naging reaksyon ni Mama dahil imbes na magalit siya sa akin ay siya pa ang tuwang-tuwa. Halos hindi na niya ako mapansin dahil ang dami niyang tanong kay Harvey. Pagkatapos naman noon ay nagpahinga na ako.